Gabi pa lang ay sinubukan na ng PNP-CIDG na isilbi ang arrest warrant laban kay Senator De Lima sa kanyang bahay sa Parañaque, pero nakatunog ang senadora at nagpunta sa Senado dahil sa pangamba raw sa kanyang seguridad kung gabi isasagawa ang pag-aresto. Narito po ang report. Wala po akong balak takasan yung mga kaso ko. Wala po akong balak magtago dahil haharapin ko po ang mga kaso na yan. Humihingi lang po ako ng inyong dasal na sana maging safe and secure po ako saan man nila ako dadalhin, saan man nila ako ikukulong. Tuloy po ang laban ni Leila De Lima. Emosyonal na humarap sa media kagabi si Senadora Leila De Lima habang hinihintay na ihain sa kanya ang arrest warrant para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act kaugnay ng kalakalan ng droga sa Bilibid. Kahapon, inilabas ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 ang arrest warrant laban sa Senadora. Giit ni De Lima, hindi siya tatakas, pero sana lang wag isilbi ang warrant sa harap ng kanyang pamilya. Ninanais ko muna po na umuwi muna para makapiling ko na muna po ang aking pamilya at para kunin ko na po yung mga dadalhin kong gamit sa kulungan. So uuwi po ako ngayong gabi at babalik po ako dito bukas na umaga. At dito ko po sa Senado hintayin ang arresting team. Pagkatapos niyang humarap sa media sa Senado, umuwi muna si De Lima. Umaasang pagbalik sa Senado kinabukasan ay doon palang ihahain ang warrant laban sa kanya. Pero ilang oras pa lang matapos ng kanyang presscon, natunugan umano ni De Lima na isisilbi ang warrant kahit nasa bahay na siya. Dahil dito, bumalik siya sa Senado bandang alas 10 ng gabi. Ang unang arrangement po ay sa bahay muna ako magdamag to be with my family. At babalik na lang dapat ako dito bukas na umaga. Ang alam ko si SP Coco mismo nakiusap sa kanila. The fact na si General De La Rosa mismo ang nagdesisyon. Hindi ba boss niya dapat si Secretary Sueño? O so may nag-overrule na mas mataas. Nandito lang ako, ba't ako magtatago? I mean, hindi ako nagtatago. Pakiusap lang nga sana. Huwag nilang pilitin akong arestuhin ngayong gabi. Don't you have I feel less safe if ngayong gabi po nila gagawin. Pagdating ng CIDG sa bahay ng Senadora sa Parañaque, saka lang daw nila napag-alamang wala na roon si De Lima. Mag-aalas 11 na ng gabi dumating ang CIDG sa Senado. Agad nilang tinungo ang opisina ng Senate Sergeant at Arms. Matapos makipag-usap kay Retired General Jose Balahadja na pagkasundoang hindi muna isisilbi sa Senadora ang warrant of arrest. Habang nasa Senado, sunod-sunod ang dating ng mga sumusuporta kay De Lima. Pinagdala ng unan, mga libro at isang maleta. Kabilang sa mga dumating ang kaibigan at dating kalihim ng DSWD na si Dinky Soliman. Kasama mo kami, naninindigan kami sa integridad mo. Walang katotohanan ang lahat ng sinasabing paratang sa'yo at naniniwala kami na hindi ka tumanggap ng pera mula sa drug lords. Isa rin daw sa mga nakausap ng Senadora bago siya arestuhin si dating Pangulong Noynoy Aquino. Napag-usapan daw nila ang ilang legal na detalye sa kaso ni De Lima. Bandang alas 8 ng umaga, pinuntahan na ng Senate Sergeant at Arms si De Lima para i-turn over sa mga tauhan ng CIDG. Bago umalis, ipinagdasal pa ang Senadora sa kanyang opisina. Pasado alas 9 ng umaga, nang dumating ang CIDG at Senadora sa Camp Crame. Agad siyang idiniretso sa tanggapan ng CIDG para sumailalim sa booking process. Kabilang nga dito ang fingerprinting, pagkuha ng mugshot at medical check-up. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan na kasama ni De Lima sa pagpunta mula Senado hanggang Crame, pumayag ang pulisya na bantay sarado si De Lima 24 oras na mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Habang sumasailalim sa booking procedure ang senadora, ipinost sa kanyang official Facebook page ang isang video message. Dito binatiko si De Lima ang anyay pag-aresto sa kanya nang walang konkretong basihan.
What we have feared has come. My arrest is an appalling sign of the return of a power-hungry, morally bankrupt, and abusive government. As we expected, the Department of Justice filed criminal cases against me based on manufactured stories. Pagkatapos ng booking procedure, dinala sa Muntinlupa Regional Trial Court ang senadora. Pasado alas 11 ng umaga, dumating doon ang senadora at sinalubong ng mahigpit na seguridad. Bukod sa ilang tumuturigsa sa kanya, naroon din sa harap ng korte ang ilan niyang taga-suporta. Jamsi Sante, GMA News.